Noong gabi ng Hulyo 19, 2023, narinig ang mga desperadong sigaw na nagmumula sa kondo ni Barry Skmalach sa Cape Coral. Sa mga sumunod na araw, walang nakakita kay Barry. Ang mga mensaheng ipinadala mula sa kanyang cellphone ay kakaiba noong una, pagkatapos ay tuluyan itong tumigil. Ang kasintahan ni Barry, ang kanyang malalapit na kaibigan, at ang kanyang pamilya ay nakipag-usap sa pulisya. Bagamat nang magsimulang bumalik ang mga investigador sa kanyang mga yapak, tila huli na ang lahat. Kumusta? Ako si Kevin at maligayang pagdating sa Just Thought Lounge. Ang kaso ngayon ay tungkol sa isang lalaking nagtrabaho ng husto, nagkaroon ng mga panghabang buhay na kaibigan, at pagkatapos ay nakaranas ng isang kakilakilabot na kapalaran. Ito ay isang malupit na paalala na maging maingat sa kung sino ang iyong papasukin sa iyong buhay. Minsan ang mga tao ay hindi katulad ng kanilang nakikita. Tingnan natin. Musika. Ang Cape Coral ay isang kakaibang komunidad sa baybayin sa timog kanlurang Florida, na may mahigit 400 milya ng mga daluyan ng tubig. Ang malawak na network ng mga kanal nito ay nagbigay sa lungsod ng mapagmahal na palayaw na Venice ng Amerika. Lumipat ang 56 taong gulang na si Barry Skmalach mula Naples, Florida, patungong Cape Coral noong 2022 at bumili ng isang corner condo unit sa isang gusaling pangkomportable sa Beach Parkway. Ilang taon na ang nakalilipas, iniwan ni Barry ang kanyang tungkulin bilang vice-presidente at pinuno ng departamento ng pagbili ng mga gamit at kagamitan sa papel sa isang supplier ng restaurant sa Chicago, Illinois. Sa Florida, nagsimula siya ng sarili niyang negosyo at patuloy na nagtagumpay. Ngunit ngayon ay mas nasisiyahan na rin siya sa sikat ng araw. Ginawa na iyon ni Barry. Malapit siya sa kanyang mga kapitbahay, madalas na gumugugol ng oras ng magkasama sa communal pool. Ang grupo ay labis na nakikialam sa buhay ng isa't isa. Nagbiro sila na ang gusali ay katulad lamang ng lumang palabas sa GE na Melrose Place. Nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon sila ng bagong karagdagan. Ang bagong kasintahan ni Barry, ang 35 taong gulang na si Christopher Davis. Lumipat si Christopher kay Barry pagkatapos lamang ng ilang buwan. Nagkita sila sa isang Cinco de Mayo party na inorganisa ng isang magkakaibigan. Gayunpaman, pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo, ang kanilang mabilis na pag-ibigan ay nasa bingit na ng gulo. Nagising si Miguel Blanco, isa sa mga matagal ng kaibigan ni Barry sa Cape Coral, noong umaga ng Huwebes, Hulyo 20, 2023 upang hanapin ang voicemail na iniwan sa kanya ni Barry noong nakaraang gabi. Ang timestamp ng mensahe ay 8 oras 21 minuto. Hoy, ako ito. Tawagan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong alisin ang gago na ito dahil hindi ko na kaya. Sinagot ni Miguel ang tawag ni Barry, ngunit walang sumagot. Ang sumunod niyang tawag ay kay Christopher. Tila halata sa pagkadismaya na ipinahayag sa mensahe ni Barry na kahit papaano ay nagtatalo ang dalawa kung hindi man formal na tinapos ang kanilang relasyon. Inakala ni Miguel na kailangan ni Barry ng tulong sa paglipat ni Christopher palabas ng kondo. Ngunit nang mag-check-in siya, ipinadala ni Christopher kay Miguel ang isang screenshot ng huling pag-uusap nila ng kanyang kasintahan. Ang huling mensahe ay nagsasabing, "Ayos lang ako. Makikitira ako sa mga kaibigan ng ilang araw. Kailangan ko ng kaunting espasyo. Pakiusap, huwag mo na akong tawagan." Malabo sa mga mensahe ang saganang mga salitang mura na nakakalat. Sa gitna ng galit na mga kahilingan ni Christopher na ipakiusap sa kanyang kasintahan, sinuri ni na Miguel at ng kanyang asawang si Tom ang kanilang palitan ng salita. Halos 10 taon na nilang kilala si Barry. Hindi nila nakitang totoo ang kanyang tugon. Sumang-ayon ang dalawang magkaibigan. Kung may magsasalita kay Barry ng agresibo, ibabalik niya ang parehong enerhiya. Hindi naniniwala ang dalawa na si Barry ang sumulat ng mensaheng iyon. Dumating sina Miguel at Tom sa gusali ng kondo sa Beach Parkway kinabukasan upang tingnan ang kanilang kaibigan. Nawawala ang jeep ni Barry sa parking lot. Nakakita sila ng 2 pakete na naka-address para sa kanyang negosyo sa labas ng kanyang pintuan. Walang sumagot nang kumatok sila sa pinto. Ginamit ni na Tom at Miguel ang ekstrang susi na ibinigay sa kanila ni Barry upang makapasok sa kondo. Sa loob, nagulat sila sa kalagayan ng bahay.
Si Barry ay isang walang humpay na malinis na individual. Ang salitang madalas gamitin upang ilarawan ang kanyang mga gawi ay metikuloso. Lahat ay may lugar. Hindi iyon ang natagpuan ni na Miguel at Tom. Sa kondo noong Biyernes ng gabi, ang mga gamit ay hindi na ginagamit. Napansin nila ang putik na nagkalat sa sahig. Naiwan silang nakabukas ang mga ilaw. Hindi ito pangkaraniwan sa kanilang mahal na kaibigan kaya't nagpaalarma ito. Dahil sa pagkabalisa, iniwan nila ang mga business package sa counter sa loob at umalis na ang dalawa. Umuwi sila at tumawag ng pulis. Hindi lang sina Miguel at Tom ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Kinabukasan, tinawagan ni Christopher Davis ang non-emergency line. Ang nobyo ko, ilang araw ko na siyang hindi naririnig. Sinabi niya sa akin na gusto niya ng kaunting espasyo at kailangan niya ng ilang araw, pero wala pa ring naririnig ang mga kaibigan niya. At nag-aalala ako. Hindi ko naman sinasadya, pero marami siyang iniwan dito at pumunta sa hapunan kasama ang isang tao kagabi. Sabi mo may mga mensahe siyang dumating kagabi, kaya nasa telepono niya siya. Hindi ko alam. Hindi ko makita kung ano ang tinype niya. Isa itong Apple Watch. May lumabas na mensahe mula sa isang 23 number at sinabing, "Kumusta ang pakiramdam mo tungkol sa Italian dinner kagabi? Paano ang Chinese bukas?" CJ. Pero wala pa ring balita ang iba niyang mga kaibigan mula sa kanya. Wala pa ring balita ang kaibigan niya at ako rin. Nagmensahe siya sa akin at sinabing gusto niya raw ng ilang araw, di ba? May pumasok sa bahay namin at sinabing may mga pakete sa counter. Kaya sa tingin ko nandito siya kagabi dahil may mga pakete sa counter. CJ. Kaya papapuntahin ko ang isang opisyal at makikipagkita sa iyo. Mukhang hindi naman siya nawawala kung darating pa rin siya at maghahatid ng mga gamit at maghahapunan. Pero ano ang pangalan niya? Napakaliit. Maaari mo bang baybayin iyon para sa akin, pakisuyo? Isang opisyal para sa Cape Coral Police Department ang ipinadala upang makipag-usap kay Christopher. Ang 35 taong gulang ay sabay na emosyonal sa kanyang nawawalang kasintahan habang pinapanatiling malamang na walang tunay na dahilan para mag-alala. Kaya ang aking kasintahang si Barry ay hindi nakauwi ng ilang araw. Sinabi niya sa akin na pupunta siya roon kasama ang mga kaibigan. Tinawagan ako ng aking mga kaibigan ngayon, sinabing wala pa silang naririnig mula sa kanya. Ngayon ay tatawag ako. Nagsisimula na akong mapunta sa gitnang yugto ng pag-aalala. Sa kanyang Apple Watch dito. Binuksan ko lang ito. At tila kumakain siya ng Italian dinner kasama ang isang tao kagabi. At sa palagay ko ay maaaring iba ang anyo ng mga bagay-bagay. Pero hindi siya sumasagot sa akin o sa mga kaibigan niya. Kaya nakita ko sa mga notes na nakasaad na kailangan niya ng espasyo. Tama ba? Okay. Parang bukas ang relasyon namin at nakikipag-usap siya sa mga lalaki sa Grindr at gusto niyang gawin ang mga ganoong bagay. Kaya iyon ang gusto niya, iyon ang dahilan kung bakit ko ito kinuha. At dahil palagi siyang lumalabas ng bayan. Kung gusto mong tingnan ang telepono ko, maipapakita ko sa iyo na nagawa na niya ito ng 3 o 4 na beses kung saan ipinakita ni Christopher sa opisyal ang mga nakaraang mensahe nila ni Barry, na iminungkahi niyang nagpapakita na ang ganitong pag-ugali ay hindi tipikal ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, naisip niya na dapat siyang maghain ng ulat. At pagkatapos kung titingnan mo rito, kung gusto mong bumalik, makikita mo kung saan parang niloloko niya ako dati. Anong araw ito? Ilang araw na? Ito mismo. Ano ba lahat yan? Galing ba yan kahapon? Hindi. Galing ito sa akin sa ibang pagkakataon. Ito ay mula mga 3 linggo na ang nakalipas. Okay. Kung saan niya ginawa ang parehong bagay na ito, kaya noong una ay gusto kong mag-freak out, pero parang mas madalas at hindi ko alam kung mayroon ba siyang problema sa droga, o tulad ng sinabi mo na parang nagnenegosyo siya mula sa bahay. Hindi ko alam. Okay. At kaya umalis siya at umalis. 2 linggo lang siya sa Wisconsin.
Nasa Los Angeles siya o San Diego ng 2 linggo. Siya ay nasa Chicago lang bago iyon. Okay. Okay. Kailan ang huling pagkakataon kung titingnan mo at makikita mo na ito ang sinasabi ko na parang nangyari na ito? Ikaw lang ba ito? Ako lang ang may kasalanan nito. Hindi pa siya nakakabalik. Noong Hulyo 5 iyon. Kaya iyon ang sinasabi ko na parang nangyayari ito sa lahat ng oras. Okay. Kaya, hindi ko alam ang gagawin, pero gusto kong ituloy at sundan ang ulat dahil mga kaibigan ko na ngayon ang nagsasabi niya na parang kailangan ko dahil hindi siya sumasagot sa kanila. At mga kaibigan, itinuro ni Christopher ang komunikasyon na dumating sa pamamagitan ng Apple Watch ni Barry na hindi niya maipaliwanag na naiwan sa bahay. Ang mga mensaheng iyon ay nagmumungkahi na siya ay lumabas kamakailan para kumain ng hapunan kasama ang isang hindi kilalang kasama. Kaya ito ang nalaman ko. Lahat ay nagmimensahe sa kanya, nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? At pagkatapos ay lumabas ito. Sabihin na nating ito ay pasensya na. At ito ay kahapon. Kahapon ng gabi at dala niya ang kanyang cellphone. Pero kaya ako ay papunta lang sa Walmart ngayon at tumawag ang kanyang kaibigan at parang, uy, anong problema? At parang, wala. Papunta na ako sa Walmart. Sabi niya, nasaan si Barry? At sabi ko, akala ko kasama mo si Eric. Kasi iyon ang ibig niyang sabihin dahil iyon ang akala kong sinabi niya noong sinabi niyang pupunta siya sa mga kaibigan niya. Tama. Tama. Sabi mo lumalabas siya ng bayan. Lumalabas siya ng bayan. CJ. Nandito ba ang sasakyan niya? Dinala ba niya ang sasakyan niya? Hindi niya dinala ang sasakyan niya, pero hindi niya kailanman dinala ang sasakyan. Kailangan ba niya ng Uber o kung ano paman? Pupunta ba siya sa airport? Sa tuwing pupunta siya sa airport, lagi siyang nagko-conclude. Dahil sa mga pangyayari, sumang-ayon ang opisyal na hindi nila kailangang ituloy agad ang formal na report ng nawawalang tao dahil mukhang may komunikasyon na naman mula kamakailan. Pinayuhan si Christopher na maghintay ng 1 o 2 araw. Pero alam niyang sinusubaybayan ko siya. Isa iyon sa mga pinag-awayan namin. Dahil hinanap ko ang katapat ko, alam mo na. Ang telepono niya dahil akala ko ay chill lang at maaaring mukhang isang maaaring ganoon niya. Ibig kong sabihin, tulad ng sinabi ko, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo at kung anong uri ng relasyon ang mayroon kayo o anumang katulad niyan. Pero mukhang kailangan niya ng kaunting luwag. Gusto na niyang umalis. Siguro ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino rito ng ilang sandali. Malinaw, mukhang itsura nito, dapat sana ay ginawa niya talaga. Bueno, tulad ng sinabi ko, maidodokumento ko na nakausap kita. May lisensya ka ba sa pagmamaneho? Kailangan ko talagang hanapin ito. Hindi natagpuan ni Christopher ang lisensya niya sa pagmamaneho para sa opisyal, ngunit binigyan niya siya ng impormasyon. Ipinanganak sa Homer, Alaska. Ibinigay ni Christopher ang petsa ng kapanganakan na Hunyo 1989. Chris o Christopher ang tawag mo? Christopher. Christopher, ano ang tunay mong inisyal? At petsa ng kapanganakan? 6,989. Naisip mo ba ang Alaska? Sabi mo taga Florida ka? Hindi, noong nakaraang taon. Alaska iyon. Davis ang apelyido. CJ. Hindi na babalik. Ang gitnang inisyal. Binago mo ba ang pangalan o anumang katulad niyan? Ibig kong sabihin, sikat na pangalan iyon. Ibig kong sabihin, sikat si Davis, pero gaya ng sabi ko, Christopher, bigyan mo muna ng kaunting oras. Gaya ng sabi ko, kailangan niya ng espasyo. Pasensya na. Martes o Miyerkules ang palabas. Ayos lang.
Gaya ng sabi ko, magagawa mo iyon dahil ipapakita nito na may kaunting pulis na matutukoy kalaunan na ang tunay na petsa ng kapanganakan ni Christopher Davis ay Hunyo 8, 1988. Hindi ang petsang ibinigay niya at na-verify sa opisyal noong araw na iyon. Kung nagbigay siya ng tamang impormasyon, agad sana nilang natuklasan na siya ay hinahanap sa pamamagitan ng 2 aktibong warrant of arrest. Isa sa Georgia para sa paglabag sa probasyon para sa pandaraya at isa pa sa South Carolina para sa paglabag sa probasyon para sa larceny. Sina Miguel at Tom ang nagpilit na maghain ng ulat ng nawawalang tao sa araw na iyon. Pagkatapos nilang gawin ito, bumalik ang mga pulis sa kondo upang makipag-usap kay Christopher. Sinabi niya sa kanila na nasaksihan niya si Barry na umalis sakay ng sasakyan ng ibang tao. Posibleng isang Uber, 2 araw bago nito noong Hulyo 20. Gayunpaman, may karagdagang dahilan para pagdudahan ang pahayag na ito. Kamakailan lamang ay nakaranas si Barry ng ilang mga issue sa kalusugan at mayroong patuloy na kondisyon sa puso. Kasunod ng kanyang paggaling mula sa isang malubhang atake sa puso, gumawa si Barry ng ilang mga hakbang upang matiyak ang kanyang kagalingan. Una, nagsimula siyang maglakad tuwing umaga, gumigising ng 5 oras at sumasaklaw ng 5 hanggang 6 na milya sa paglalakad bawat araw. Binago rin niya ang kanyang dieta, nabawasan ng malaking halaga ng timbang at nagsimulang uminom ng gamot. Sa loob ng kondo, natagpuan ng mga investigador ang gamot sa puso ni Barry. Sa loob ng isang backpack malapit sa kanyang mesa, natagpuan din nila ang kanyang pasaporte. Pagkatapos, ang pinakamahalaga, sa isang pitaka na naglalaman ng lisensya sa pagmamaneho ni Christopher Davis, nakakuha sila ng ilang credit card, bawat isa ay may parehong pangalan, Barrisk Malbach. Nakatayo siya roon sa tabi ng pool at naroon ang lahat ng mga pulis at sinabi ko, "Uy pare, anong nangyayari?" Sabi niya, "Uy." At sinabi ko, "Alam mo ba kung ano ang nangyayari?" At sinabi niya, "Hinahalungkat nila ang kondo ko." At sinabi ko, "Oh, hindi maganda iyon." At sinabi niya, "Nawawala ang kasintahan ko. 7 araw na ang nakalipas." Alam mo, walang komunikasyon sa kahit sino sa loob ng 7 araw. Hindi iyon normal para sa sinumang nagagalit. Hindi iyon normal na hindi makipag-ugnayan sa kahit sino sa loob ng 7 araw. Miyerkules, Hulyo 26, nang maglunsad ang pulisya ng formal na investigasyon sa pagkawala ni Barry na tinawag na kahina-hinala ang mga pangyayari. Kaya, ito ang dahilan kung bakit tayo nagdaraos ng press conference ngayon ay dahil ito ay abnormal na pag-ugali. Kaya, kung gayon, ang hindi niya pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya ay hindi isang bagay na karaniwan niyang ginagawa. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit ito magiging isang mataas na kaso ng nawawalang tao. At iyon ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Ang huling mapatunayang pagkakita kay Barry ay 1 linggo bago nito noong Miyerkules, Hulyo 19, ang araw ding iniwan niya ang voicemail sa telepono ni Miguel. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan din si Barry sa isang malapit na kaibigan sa Chicago, si Rosalie Felico. Pasado alas -6:00 ng gabi, sumulat siya kay Rosalie, "Nasa bar ako kasama ang aking kasintahan, pero tapos na ako sa mga kalokohang ito. Tawagan mo ako bukas. Miss na kita." Ito ang matalikong kaibigan sa loob ng 40 taon. Ang pangalan niya ay Barry. Nakatira siya sa Cape Coral, Florida. Sa tingin ko ako ang huling mensahe niya noong Hulyo 19. Nasa isang bar siya noong Miyerkules, -19 ng Hulyo. Sigurado akong nasa Cape Coral. Nakita si Barry kasama si Christopher ng gabing iyon sa Cruisers Lounge, isang lokal na gay bar. Iniulat ng mga saksi sa bar na tila may hindi pagkakasundo ang magkasintahan. Natapos ito nang bayaran ni Barry ang bayad at lumabas ng gusali. Hinahabol siya ni Christopher. Nakunan ng mga kamera ang magkasintahang naglalakad pa uwi bago mag-alas -8:30 ng gabi. Si Barry na nakaasul na damit at si Christopher na nakaitim. Malamang ay iniwan ni Barry ang kanyang voicemail para kay Miguel habang naglalakad. Naibalik ng mga kamera ang magkasintahan sa kondo bandang alas -8:30. Bandang-bandang iyon oras, mula sa unit sa ibaba, ang kapitbahay ni Barry na si Kimberly ay nagulat na nakarinig ng mga ingay.
Kalaunan ay inilarawan niya ang mga ito bilang isang taong pinaghahagis-hagis. Isang boses ang sumigaw, hindi, hindi, hindi. Sinundan ng isang mahinang ungol. Sinabi niya kalaunan na pakiramdam niya ay may narinig siyang humihinga ng huling buntong hininga. Ang mga tunog ay nakakagambala na nagparamdam ng kilabot sa kanyang gulugod. Musika, bakit hindi nila tinawagan ang pulis? Ibig kong sabihin, kung naririnig mo, talagang nababahala rin ako tungkol doon. Dapat ay tinawagan nila ang pulis. Oo, kahit papaano, hey, naririnig ka namin dito sa ibaba. Alam mo, marahil ay. Napigilan siya nito. Alam mo, tatawagan ko sana ang mga pulis o hahampasin ang pader at sasabihing, hey, alam mo, naririnig kita. Dito sa ibaba. Isang bagay, alam mo, nagugulat sa kanya sa estado na. Dapat niyang kinalalagyan noong ginawa niya ito sa kapatid ko. Ang huling mensahe na natanggap ni Rosalie mula kay Barry T. Nangyari ang gabing iyon ilang minuto lamang bago narinig ng kapitbahay ang mga nakakagambalang ingay na nagmumula sa loob ng kanyang kondo. Ang huling mensahe ay nagsasabing, ayos lang. Mahal ko siya. Napakatorpe niya. Pero excited na akong makausap ka. Nakainom na ako ng ilan. Umalis si Christopher Davis ng kondo sa Beach Parkway ng 9 oras ng gabing iyon. Nagmaneho siya ng Barry's jeep papunta sa isang lokal na Walmart kung saan nakuhanan siya ng kamera gamit ang pera para bumili ng plastic na 12-24 tarp kasama ang 2 rolyo ng duct tape. Bumili rin siya ng chocolate milk. Kinabukasan, dumaan siya sa kanyang regular na Starbucks. Sinabi sa barista na wala si Barry dahil abala ito sa trabaho. Ang kanyang susunod na hintuan ay sa isang hardware store ng Lowe's. Bandang 8 oras 45 minuto lumabas siya ng tindahan habang tulak ang isang bagong pulanghan. Trolley na ginagamit sa paglipat ng mabibigat na materyales. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pamimili. Pumunta siya sa Publix kung saan bumili siya ng pritong manok at iced tea gamit ang credit card ni Barry. Sa Target, nakunan siya habang nag-checkout kasama ang ilang maliliit na pinamili gamit muli ang card ni Barry. Sa tindahang iyon, ipinapakita siyang gumagamit ng 18. Nang araw na iyon, isang tawag sa telepono ang ginawa. Sa SFS Bank mula sa isang taong nagsasabing si Barisk Malbach na naghahangad na maikonekta ang card sa kanyang telepono. Nahirapan ang tumatawag na sagutin ang mga tanong sa seguridad, ngunit sa huli ay naikonekta na ang card para sa kanyang gamit. Salamat! Walang anuman. Kumusta ka ngayon? Kukuha lang ako ng card ko. Simulan natin sa pagkuha ng iyong social security number. Salamat. Apelyido ng iyong ina noong dalaga pa? Jacqueline. Iyon ang Rem. Pasensya na. Mahaba ang gabi. At sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pinamili. Nagpagasolina para sa jeep. May mga karagdagang paghinto sa mga jiksit at bank machine para mag-withdraw ng cash at mga pinamili sa Walmart. Naghanap din si Christopher ng mga aesthetic treatment at nagpabook ng appointment para sa mga cosmetic procedure. 2 araw matapos may ulat na nawawala si Barry, gumasto si Christopher ng mahigit $1,400 mula sa pera ng kanyang kasintahan sa botox, mga filler, at pagpunta sa isang nail salon para sa manicure. Kalaunan ay natagpuan ng mga investigador ang ilan sa mga bagay na pinaniniwalaan nilang nililinis ni Christopher Davis matapos niyang patayin ang kanyang kasintahan sa loob ng kondo. Natagpuan nila ang packaging para sa trolley sa basurahan sa gusali kasama ang mga piraso ng bagong biling duct tape. Natagpuan din nila ang isang phone case sa basurahan na tumutugma sa device ni Barry, ngunit hindi kay Christopher. Hindi nila nakita ang telepono ni Barry. Ang pagtuklas ng ebidensyang ito ay napakahalaga dahil ang mga hakbang na ginawa ni Christopher ay halos imposibleng mahanap ang talagang hinahanap nila. Si Barisk Malbach. Sinundan ng mga mambabasa ng plaka ang jeep ni Barry na nagmamaneho ng 2 oras pasilangan patungong Quiston sa Montura sa Henry County. Ang lugar ay lubhang rural na nailalarawan sa pamamagitan ng malalaking berdeng espasyo. Sa kanyang paglalakbay,
Humihinto si Christopher ng ilang beses. Sa isang Walmart, kumuha siya ng pera at bumili ng 2 air freshener. Isa para isabit sa rear view mirror at ang pangalawa ay isang spray bottle na kalaunan ay natagpuan sa trunk ng jeep. Huminto rin siya sa isang tindahan ng Ace Hardware. Doon niya ginamit ang pera para bumili ng malaking piko at pala. Pagdating sa mura, nag-book si Christopher ng isang gabing pamamalagi sa isang Airbnb gamit ang account ng kanyang kapatid na si Tyler. Pagkatapos mag-check-in, sinabi niya sa kanyang host na lalabas siya para tumakbo. Nadala siya ng cellphone ni Christopher sa Airbnb bago pinatay ang device ng halos 3 oras. Nang bumalik ito sa network, wala na siya sa inuupahan, kundi mga 5 milya ang layo, pabalik sakay ng jeep. Nakunan ng mga reader ng plaka ang isang malinis na sasakyan na papaalis. Pagkatapos, isang putik na natalsikan. Napakarumi sa labas na sasakyan pagbalik niya. Gayunpaman, hindi matukoy kung saan siya eksaktong pumunta sa loob ng 3 oras na ito. Iniwan niya ang Airbnb na may katulad na kalagayan ng pagkagulo. Nailipat na ang mga muebles. Putik sa sahig at napakaraming buhangin sa shower. Sa loob ng mahigit 10 taon, sinabi ng host na ngayon lang sila nakakita ng ganito. Maaaring iniwan ni Christopher ang kanyang inuupahang magdamag na magulo, ngunit nalinis niya ang kanyang sarili. Sa loob ng mahigit 24 oras, nakunan siya ng larawan na suot ang parehong itim na tank top at shorts na isinuot niya sa Cruiser's Lounge noong Hulyo 19. Gayunpaman pagbalik, galing sa Keystone area noong ika-21, nagsuot si Christopher ng bagong damit. Bumili siya ng ilang bagong toiletries at hotdog. Ang huling hintuan niya ay sa parehong Ace Hardware kung saan niya binili ang piko at pala, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto siya sa likod ng tindahan sa tabi ng isang malaking recycling bin. Sa basurahan, sinimulan niyang itapon ang mga bagay, kabilang ang piko. Isang empleyado ng tindahan na nagmumonitor sa mga kamera mula sa loob ang humarap sa kanya habang itinataas niya ang pala mula sa likod ng jeep. Hindi lamang siya pinapayagang itapon ang mga bagay sa mga dumpster na iyon, kundi sinusubukan din niyang i-recycle ang mga ito. Hinikayat si Christopher na tanggalin ang piko. Naiwan ito sa tabi ng basurahan habang nagmamaneho palayo. Kinabukasan lamang siya tumawag para iulat ang pagkawala ni Barry. Nang matunton ang mga galaw ni Christopher, isinagawa ang paghahanap sa bangkay ni Barry sa lugar ng montura. Inilarawan ng mga investigador ang proseso. Para silang naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Nagmaneho sila palabas ng Airbnb papunta sa mga nakapalibot na kanayunan, sinusubukang hulaan kung aling mga lugar ang tila mapupuntahan mula sa kalsada. Naghahanap sila ng anumang lohikal na indikasyon kung saan pipiliin ni Christopher na huminto sa mga palumpong at magaspang ang lupain. Kung itinago niya si Barry sa isang lugar sa lugar, gaya ng kanilang hinala, inaasahan nilang si Christopher ay mapupuno ng mga gasgas. Lumabas na siya nga. Noong Martes, Agosto 1. Si Christopher Davis ay inaresto sa pamamagitan ng kanyang natitirang warrant mula sa South Carolina at dinakip ng pulisya ng Cape Coral. Pagkalipas ng 2 araw, inihayag sa publiko ang kanyang pag-aresto. Inihayag ng pulisya na mayroon silang isang taong interesado sa kaso ni Barry, ngunit hindi pinangalanan si Christopher Davis. Hindi pa naririnig o nakikita si Amy Smallback simula noong gabi ng Hulyo 19, 2023. Malapit sa 1,800 block ng Beach Parkway East dito sa Cape Coral malapit sa kanyang tahanan. Sa ngayon, mayroon kaming isang taong interesado. Gayunpaman, hindi ko mapangalanan ang taong iyon ngayon. Patuloy na aktibong hinahabol ng aming mga detective ang lahat ng mga lead at pinoproseso ang mga kaugnay na ebidensya sa aming pagtatangka na mahanap si Iskmal. Kalaunan, si Christopher ay ibinalik sa South Carolina kung saan siya ay binigyan ng 5 taong sentensya para sa kanyang mga paglabag sa parol. Mabuti na lang at hindi nagtagal bago humingi ng sakdal para sa pagpatay ang mga taga-usig ng Lee County. Noong Enero, inanunsyo ng pulisya ng Cape Coral. Si Christopher ay kinasuhan sa pagpatay kay Barry Skmalach at naglabas sila ng warrant of arrest upang maibalik siya sa Lee County. Ito ay nagtapos sa pag-issue ng warrant of arrest para kay Christopher Davis.
Sa isang bilang ng second-degree murder, isang bilang ng pakikialam sa ebidensya, at 9 na bilang ng mapanlinlang na paggamit ng personal na pagkakakilanlan ng isang namatay na individual. Ang marinig ito at makumpirma ito ay nagdulot ng panibagong emosyon. Mahal na mahal kita. Labis akong nasasaktan na nangyari ito. Sa iyo at labis akong humihingi ng paumanhin. At namimiss kita. Yayakapin ko lang siya ng mahigpit. Nagpatuloy ang paghahanap kay Barry. Malakas ang kaso laban sa kanyang kasintahan, ngunit nahadlangan ng kawalan ng kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas na mahanap siya. Naglunsad ang pamilya at mga kaibigan ng isang pagsisikap sa mamamayan na mamahagi ng mga flyers. At nakalikom ng gantimpala mula sa iba't ibang hindi nagpapakilalang donor na nagkakahalaga ng $16,000 para sa impormasyon na humahantong sa kanyang lokasyon. Sa panahong ito, pinaglaruan ng pulisya ang mga alternatibong teorya. Nagsagawa sila ng malawakang paghahanap sa sistema ng alkantarilya malapit sa Beach Parkway Condo Complex. Iniulat ni Christopher na siya ang target ng mga pag-atake ng ibang mga bilanggo. Paulit-ulit na naghahain ang legal team ni Christopher upang mailipat siya sa tinatawag nilang mas ligtas na mga kondisyon kaysa sa kulungan ng county. Tinanggihan ang kanyang mga kahilingan at siya ay nilitis noong Hunyo 2025. Hindi. Iyon ang mga huling ingay na narinig ng kapitbahay mula sa maliit na apartment ni Barry bago hindi na muling nakita o narinig si Barry. Habang binalangkas ng estado ang isang masusing timeline ng krimen sa pamamagitan ng mga saksi sa gusali, mga surveillance camera, at mga kasinungalingan ni Christopher, sinubukan ng depensa na lumikha ng pagdududa kung saan nila magagawa. Dahil hindi kailanman natagpuan si Barry, ito ay pangunahing isang circumstantial case. Nagtalo sila dahil nag-aalala si Barry tungkol sa kanyang kalusugan at nais niyang tumira si Christopher para tulungan siyang alagaan. Sa kabila ng katotohanang hindi nagtatrabaho si Christopher, mayroon silang suporta at kapakipakinabang na relasyon ayon sa kanilang pagtatalo. At narito sila noong panahong iyon tungkol sa malalang problema sa puso na kinakaharap ni Barry at sa mga problemang medikal. At pagkatapos ay lumipat si Chris sa apartment. At maririnig mo na karaniwan ito dahil labis na nag-aalala si Barry tungkol sa kanyang problema sa puso, kaya't ako ay gumising ng napakaaga ng mga 4:00 o 5:00 ng umaga at lumabas na naglalakad mula sa lahat ng direksyon na makikita mo sa mapa tulad ng Beach Parkway hanggang sa kung nasaan ang Starbucks at ilang milya lamang ang layo. Iginiit ng depensa na ang pagtatalo sa pagitan ng magkasintahan ng gabing iyon na siyang naging batayan ng teorya ng motibo ng estado ay hindi naman ganoon kaseryoso. Sa katunayan, sinabi ng bartender sa Cruisers na dating nakipag-date kay Christopher na hindi naman ito maingay o labis, isang maliit na pagtatalo lamang. Iginiit nila na bilang kasintahan niya, si Christopher ay binigyan ng mga credit card ni Barry. Ang pitaka ni Barry ay kakaiba na natagpuan ilang araw matapos siyang mawala sa isang imborna ng bagyo sa daanan na karaniwan niyang tinatahak sa kanyang mahabang paglalakad sa umaga. Gayunpaman, karamihan sa kanyang mga credit at bank card ay natagpuan sa pitaka ni Christopher. Ang mga kapitbahay sa Beach Parkway Complex ay tumayo sa presinto. Naalala ni Kimberly mula sa unit sa ibaba mismo ng 303 ang kanyang narinig noong gabi ng Hulyo 19. Ang mga ingay. Nakalaunan ay nakilala niya ay ang kanyang kaibigan at kapitbahay na pinaslang sa sahig sa itaas. Nanonood ako ng DC at sa pagitan ng mga oras na iyon ay may narinig ako kung ano mismo ang nasa itaas ng aking unit kung saan ako nakaupo dahil, tulad ng sinabi ko, pareho ang plano ng aming sahig. May narinig akong itinapon sa pader at narinig ko ang hindi. At may narinig ka ba pagkatapos noon? Ilang minuto ang lumipas ay narinig ko ang ingay na ito at nagbigay ito. Nanginig ako na parang may balahibo sa mga braso ko at parang may nawawala ng hininga. At pagkatapos, mga 1-0 minuto ang lumipas, may narinig akong huni ng kotse. Okay. May nagbukas ng kotse nila. At ako, gaya ng sabi ko, alam kong bandang 9 oras na. At naisip ko, kakaiba yun. 3 lang kami sa gilid ko ng gusali. At isa sila sa taas. At ako, parang sabi ko, alam kong maaga silang natutulog.
At si Mary ay nasa baba. Wala siyang pinupuntahan. At ako yun. Kaya naisip ko, oras na para matulog ako. Kaya, pumunta ako sa harap para i-lock ang pinto at habang naglalakad ako sa bintana ko, naisip ko, tingnan ko kung sino. At tumingin ako sa labas at nawawala ang jeep ni Barry. Hindi lang si Kimberly ang residente ng gusali na nakasaksi ng ilang bahagi ng kakilakilabot na krimeng ito. Noong mga unang oras ng umaga ng Hulyo 20, ginising ni Brian Job ang kanyang unit sa kabilang panig ng gusali dahil sa mga ingay mula sa labas. May konstruksyon na nagaganap sa lugar. Noong una, inakala ni Brian na baka nakapasok na ang mga teenager sa construction zone. Kaya, pumunta ako sa pintuan, binuksan ito ng kaunti, mga 1.0 pulgada, at narinig ko ang plastic. At pagkatapos ay sa loob lamang ng ilang segundo, nakita ko ang isang tao na maihinihila pabalik sa, alam mo na, kung saan nakikita ko ang kalahati sa likuran nila. Nakayuko sila na maihinihila at pagkatapos ay nakita ko sila sa kanilang likuran. Pinanood ni Brian. Habang nagsisimulang magdala ng mga gamit ang individual papasok sa unit 303. May dala siyang itim na tote bag na may dilaw na pang itaas tulad ng nakikita mo sa Sam's o Home Depot. At nakita mo ba kung saan napunta ang individual na iyon? Dumiretso siya sa unit 303. Okay. At ang unit 303. Muli ba ay ang tirahan ni Aim Smallbox iyon? At natukoy mo ba kung ang individual na iyon ay isa sa parehong individual na nauna at humihila ng mabigat na trapal? Nga. At nang makita mo siyang muli na may itim na basurahan at dilaw na takip, natukoy mo ba sa pamamagitan ng iyong naobserbahan kung sino iyon? Sino iyon? Si Christopher Davis. Nang halughugin ng mga tagapagpatupad ng batas ang gusali pagkalipas ng ilang araw, nagdala sila ng mga asong bangkay. Hindi ipinaalam sa handler kung aling sasakyan sa parking lot ang interesado. Malinaw na ipinahiwatig ng mga aso na may mga labi ng tao sa loob ng jeep ni Barrisk Mall. Sa kanilang pangwakas na argumento, naghain ang depensa ng ilang teorya. Marahil ay nakilala ni Barry ang isang lalaki mula sa isang dating api at nagkamali. O marahil ay nasobrahan sa alak si Barry ng gabing iyon sa mga cruiser. At nabangga ng isang driver habang pauwi. O baka naman natisod lang siya sa isang kanal. At umalis siya at naglakad-lakad sa Beach Parkway. At kung narinig mo ang Beach Parkway ay parang dumadaan sa ilog sa Cape Coral. At saka may mga kanal sa paligid nito. At sabihin nating may bumababa sa Beach Parkway at ibinagsak sila dahil lasing din sila. Ilki, manslaughter. Diyos ko, sira na ang buhay ko. Ano ang gagawin ko? Kalokohan. Ibinaon sa kotse at umalis. Samantala, nahulog ang kanyang pitaka at ngayon ay nasa isang imburnal. Aba, alisin na natin yan. Isisi natin kay Chris ang lahat. Hinuha natin mula sa ebidensya ang lahat. Nasa kanya ang lahat, ang utak dito. Mabilis na natapos ang paglilitis. Bawat ebidensya ay iniharap sa loob ng 4 na araw. Hindi humarap si Christopher Davis. Walang tinawag na mga saksi ang depensa. Nang dumating ang oras para sa hurado para mag-usap, wala pang 2 oras ang lumipas. Hatol. Natuklasan ng hurado ang sumusunod na bilang ng isa sa mga kaso. Bilang ng isa, pagpatay sa pangalawang suspect. Ang akusado ay nagkasala ng pagpatay sa pangalawang suspect. Bilang ng 2, pakikialam sa pisikal na ebidensya. Si Christopher ay napatunayang nagkasala sa bawat bilang. Mabilis na ibinigay ng hukom ang kanyang sentensya, habang buhay na pagkakakulong. Si Christopher ay nakatanggap din ng karagdagang 5 taon para sa pakikialam sa ebidensya, at 5 magkakasunod na taon para sa bawat isa sa 8 bilang na may kaugnayan sa credit card at identity fraud dahil sa paggamit ng pagkakakilanlan ni Barry pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang hatol ay nagdulot ng kaunting ginhawa sa mga kaibigan at pamilya ni Barry. Bagamat hindi nito maalis ang kanilang kalungkutan, mas lumala pa ito. Sa pagkaalam na hindi natagpuan si Barry at maaaring hindi na nila siya matagpuan. Ang aming pangwakas na layunin ay hindi nagbago. Gusto naming mahanap si Barry at alam naming marami sa mga kasong ito ang hindi nare-resolba at walang
resolusyon at ang mga pamilya ay palaging naiiwan na nagtataka kung ano ang nangyari sa aking mahal. At lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng gawain ibinigay sa kaso ni Barry. At iyon ang trahedya ng kaso ni Barry Skmalbatch. Salamat sa pagsama sa akin at isang espesyal na pasasalamat ngayong linggo kina Emmy Gutierrez, Duda Esi at Life in General sa pagsali sa aming Members Lounge. Ako si Kevin. Ito ang Just Thought Lounge at magkikita tayo sa susunod. Pero ang mga kwentong ito ay nakakuha ng lahat ng pananaliksik na pinapanatili itong objektibo. Palaging epektibo. Sabi nila, nahuli siya sa leeg ng biik. Nakita mo ba kung paano siya natulungan ni Newton? Ang nilalaman na kailangan mo.